Magandang araw po mga kapinoy, kamusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayong araw na to o sa mga susunod na mga araw, sana ay maayos ang inyong kalagayan. So, hindi naman sa amin, medyo maganda ang panahon, pero nagsisimula na po lumamig, 61 degrees Fahrenheit, pasok tayo ng trabaho ngayong araw na to. Okay, so, pag-usapan pa rin natin itong flood control projects, na medyo nakakatawa kasi kanya-kanya ngayong investigasyon ng dalawang kapulungan, Kongreso, Senado, DPWH, Pero, hindi ba kayo nagtataka? Biglang kanya-kanya silang salagan, Kanya-kanya silang salagan, kanya-kanya sinasabi, oh, hindi ko alam yan. All of a sudden, hindi nila alam. My goodness, Hindi nila alam, hindi alam ng Kongreso, hindi ng House of Representatives, hindi alam ng Senado, lahat ay nagtatanggihan, hindi nila kilala ang mga contractors, katulad na itong isang senador, taga Bulacan, right? Sabi niya hindi niya kilala ang mga district engineer sa kanila, Ngayon may lumabas na video, pinakilala pa niya, Ipinakilala pa niya ang taong yon sa isang public gathering. So, kanya-kanya na pong salagan ngayon, Ang mga congressman, sasabihin na ba, wala akong alam dyan, hindi sa akin galing yung project na yan. Or, hindi ko kilala yung mga contractor na yan, Pero, magtataka kayo, bakit sila ganyan ngayon na sinasabi nilang, oh, sige, iimbestigahan natin. Di ba kayo nag-iisip kung bakit ganun ang kanilang mga uh, palabas ngayon? Ganung alam naman ng tao na yan. Alam na ng mga tao yung ganyang SOP. Kaya nga tinawag na SOP yan. Napakatagal na po yan nangyayari. Pero ngayon, na nabulatlat, kanya-kanya silang tanggihan. Hindi nila alam. Okay? Tapos magpapaimbestiga. Mahalaga ba talaga para sa kanila investigasyon na yon? Kaya ang tanong ko palagi, saan makakarating yung investigasyon na yan, di ba? Yun lagi ko ang tanong. Kasi ang mga nag-iimbestiga ay silang may mga sinasabing kasabwat sa korupsyon na yan, Iniimbestigahan nila hindi dahil gusto nilang imbestigahan, kundi mas gusto nila at meron silang pakialam doon sa mga iniisip nyo, sa mga iniisip natin. Alright? Doon sila nag-aalala. Kailangan kasi nilang kailangan nating isipin na mabuti sila. Right? Kaya ang ginagawa nila, nag-iimbestiga para palabasin na, hey, mabuti kami. Hindi namin alam yan. Okay? So, mukhang, sa totoo lang, gumagana ang pagkakalampag, pagkakalampag ng mga tao na sinimula ni Bongbong Marcos, Ang sabi nga ni Bongbong Marcos, di ba? Mahiya naman kayo. Tapos nagsimula po yung sumbong sa Pangulo website na yan. So, ngayon, ang mga tao, kanya-kanya silip ngayon dyan sa mga proyekto na yan, So, ang mga congressman o ang mga senador o ang mga taong involved dito sa korupsyon na to ay kanya-kanya ngayong investigasyon. Ayan, di ba? Kaya gumagana yung ating pagkakalampag sa kanila. Mukhang talagang gumagana, para masimulan at matigil na itong talagang laganap na korupsyon dyan sa flood control projects na yan. Okay? Na dapat naman talaga nating kalampagin at dapat naman natin talagang busisiin. Dahil tandaan nyo, tayo ang amo dito. Tayo ang may obligasyon. Tayo ang may obligasyon na mag-demand ng accountability sa kanila. Tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. Tayong mga tao, tayong mga taxpayers, tayong mga Pilipino ang nagpapasweldo sa kanila. Binabayaran natin sila. Tayo ang mga amo nila.
na dapat nating hinga ng accountability ang mga yan. Ano? 'Di ba? I think it's about time. It's really about time to stop. No, hindi ko naman po sinasabing lahat ng congressman o lahat ng senador ay corrupt. Ano, hindi ko po sinasabing ganoon. Marami na rin pong nagsisimula at umuusbong na umayos ng mga congressman at senador. Katulad na lang po ito. Ewan ko, sana naman itong baguhan na anak ni Loren Legarda na congressman ng 1st District ng Batangas. Sana naman ay magtuloy-tuloy at totoo. Ano? And napapansin natin yung mga batang yan, ano? Yung mga bata, Vico Soto, di ba? Yan. Si Congressman Libiste na yan ng 1st District. Sana naman magtuloy-tuloy sila sa magandang adhikain ng para mapapabuti ang ating gobyerno. Ano? So, alam nyo po, yung pagkakalampag talaga, ano? Pagkakalampag natin na yan ay maganda talaga yung kabubunga. At kung hindi po natin kakalampagin yung mga yan, ay magtutuloy-tuloy po yan. Ano? Pag sinabi natin kasing, okay lang, wala kaming pakialam, basta bigyan nyo kami ng ayuda, okay na. Mali po mali. Dahil, ibig sabihin, yan ang gusto nila, by the way, yan ang gusto ng mga politiko na yan at mga nasa gobyerno na yan, na huwag natin silang pakialaman sa ginagawa nila. Kaya patuloy ang kanilang pangungurakot. Ano? Patuloy ang pangungurakot nila kasi wala naman tayong pakialam. At pag hindi tayo nakialam, ibig sabihin, complicit tayo. Ano? Parang pinapayagan natin, isa tayo sa mga korap. Dahil pinapayagan natin sila maging korap, na nakawan tayo. Ano? Sasabihin yan naman mga taong yan, okay lang sa kanila, hindi nila tayo pinapansin. Kaya okay lang, nakawin natin ang pera nila, basta bigyan natin ng barya. Yan ang nagagawa ngayon. Yan ang ginagawa ngayon ng mga politiko natin. Ano? Alam nyo, yung mga flood control projects na yan, napakarami na po ng pera na nagagastos diyan. Nasasayang lang. Nasasayang lang dahil pag ginawa yan at nasira, baliwala na po yung nagawa. So, nasaan napapunta yung pera? Napapunta na po sa mga contractor, sa congressman, sa senador, sa DPWH, kung saan kani-kanino na. Ano? Yan ang nangyayari. Kaya, napakarami na po ang ating nasayang dyan. Hindi ko naman sinasabing itigil yan. Hindi po. Ang sinasabi ko, gawin na ng tama. Simula ngayon, gawin na ng tama. At yung mga nagkamali noon, yung mga gumawa ng kalokohan noon, ay dapat panagutin sa batas. Dahil kung walang mananagot, tuloy-tuloy lang po ang mga gagawin ng mga yan. Ano po? So, sana naman ay magtuloy-tuloy itong investigasyon na to. At tingnan natin, ituloy po natin ang pagkakalampag sa mga opisyal ng gobyerno na ating inihalal para tayo'y nakawan. Okay? Bye-bye!